Hello mga ka-busy mind. So ngayon mag-replace tayo ng base ng relay. Yan. Kasi nabasa ito ng tubig, kinakalawang, nag-lose contact ang mga pin ng ating relay. So papalitan natin yan. So bago natin yan palitan, so iayusin muna natin yung cable tagging. Yan. Para hindi tayo malito kung saang number ng pin nakaterminate yung cable na yan. Kasi ang base ng relay may corresponding na number sa bawat terminal niyan. So, mayroong para sa supply or sa holding coil ng relay at saka mga auxiliary contact ng relay, yung normally open at saka normally close. So, tapos may timer pa tayong papalitan. Yan, tingnan muna natin yung cable numbering niya. So, para hindi tayo malito, kasi repair ito, wala ng mga diagram, paano wawiringan ito. So, tandaan lang natin yung cable tagging niyan. Bago natin tanggalin, mas maganda mag-picture tayo, ayusin natin ang number para sa pagpalit natin ng bago, parehong model, pareho ng number, doon din natin i-terminate ang mga number ng naka-label sa bawat cable na yan. So tips ito para hindi tayo malito sa pagbalik. Kasi mabilis lang ang pagtanggal sa mga cable at saka yung pyesa na yan. Pero sa pagbalik ng wiring yan, kapag nagkamali-mali na tayo sa pagkabit, so posibleng masunog ang ating control o kaya'y hindi gagana. Yan ang dapat lagi nating tandaan sa pag troubleshooting ng motor control. So, kung napansin niyo, lahat ng mga cable na yan ay nakatagging yan. So, isa-isahin natin yan sa pagtanggal, pagpalit ng bawat pyesa na yan, contactor relay at saka timer relay para hindi tayo malito sa pag connect ng wire. Tapos mas maganda may picture tayo bago papalitan. Yan. So, yan ang control sa mga pump na yan. So, dito makikita natin sa labas yang ang mga selector switch or mga button o indicator light. Okay? Kung may idea din kayo sa mga motor control or electrical panel board or 3-piece power supply, so paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.